Salamat sa Ginoo sa chance nga magka-preach ko karong pagbuntag. And I thank God sa kanang mga people na naganta sa galing. Sabi mo, nag-practice na sila. Kaya gusto nila na mahimo silang blessing. And I really thank God na ang atong mga people dito sa Osamis, sa Clarín, sa grasya sa Ginoo, 95% nga nila, they are involved in the ministry. Hindi na kay audience sila. And I believe na muna yung pinaka-importante nga nag-involve sa ministry. Di ka nag-lingkod ng kay anak kahit na sa church kay maminaw. But you know, our young people, by the grace of God, igamit nila sa Ginoo. Every Saturday, maglakaw din sila. Di namin i-upload nila sa Facebook, pero sige sila share sa gospel. Kanya, namin ministry sa school, igamit sa nila sa Ginoo. Tungkol kay, it's their heart is to support. They're not perfect. Pero ang ilang kasing ilang kung support sa ministry by the grace of God. Waksan sa nila yung mga issue na siguro hindi man yung mga perfect ng tao, pero salamat ako sa Ginoo na I always tell them na kita na we must control the Holy Spirit. Dili po yun ang atong trabaho, mahimutan ko pati siya sa isig Kristofano. And I believe na I'm not a perfect pastor, I'm also a sinner. Kaya kanang church na to sa Osamis, wala na sa mga perfectong mga tao, kundi sa mga kasasalan na tao, nag-invite na to para share sila sa gospel. We are not perfect, pero salamat sa Ginoo because they are involved in the ministry by the grace of God. Usahay ganito niyang people, madugayan sa ulit, alas 10 sa gabi, kaya nilang ang hangoutan dito ang ato ang church. Dahil malang nako, kaya pwede ko naman na sa church. Yes, pwede naman na sa church. Because they want to involve in the ministry. Gusto sila na mag-practice at kanta, naghimaya sa itong Diyos. And kaysa ang tuwat ang nagaglaag, nakita ko sa Facebook, ng people nagaglaag dito. Kanya, puro mga nilag ang di-compose nila sa Facebook. Puro ba mga kumbaga, if you are Christian, kung tanaw mo lang tinagimurag di Kristohanon. And I thank God sa mga dili sa ilang Pastor God said, kita din ako ilang post na they share the gospel, the grace of God. Dito kayo na maugin na akong mindset sa mga people, not only the young people, appeal ang men and women's church na mo share ito sa gospel. Importante ito na masaktan nila ng mayo. And it is also important, we must be controlled by the Holy Spirit. It's not me. Ang pastor, ikaw lang mo share sa gospel, ikaw mo share kung saan ka matuoran what the Bible says, pero ang application, anaan ninyo. O sa diha nga kamo, nagkadungog sa pulong sa Ginoo, it's because that is the reminder of the Holy Spirit, and then the Holy Spirit also will work in you. It will always work. Dili na ikaw nga ng tao yung paundang sa tanan mong sa kundi ang Diyos nga ikaw nga nag-control ka sa Holy Spirit. Amen. Hinahangan dumdumon dili na unsa ang rules sa Holy Spirit. Dili ang pastor ang Holy Spirit, kundi ang rules sa Holy Spirit nga nakaano yun. Maunang kanunay yung paminawa. Ayaw paminawa o unsa ang mga dakutan nga nakita ninyo sa mga inyong mga barkada, kay kanang kalaglagan nila ninyo. Dagang mga people karon nga nakita ang itong holy tanaw nila sa church, pero kumawag ko, dagang mga people nila na umas sa batasan outside sa church. Muna nga, pasalamat sa Ginoo tawag kay dina sa Osamis City, dina sa Clarín, gamay namin yung simbahan. Pero nahingong may blessing sa mga dagko ng churches na narin sa Clarín. Amin ninyo, ang inyong pastor, sa grasya sa Ginoo, in-invite ta sa mga churches na narin sa Osamis para mahimot ang blessing ko. Now, I'm not boasting myself, I am also a sinner, just like you. Hindi ko deserving ang wali na hindi. Kaya nga ako also a sinner, hindi ko pareha sa uman, ng natagkas na o kanang
ekstremsado na din sa ministry. Karon mo ikaw 1 year na to na nahimo kong pastor. And I thank God, as far as I remember, si tatay, ikalit na kong kawag, Thursday to, during ko siya birthday, nga i-pray over ko dito sa church, nga ako i-install na pastor sa Clarin. And I really thank God for that. Kaya naman ang opportunity na gihatag sa Ginoo sa kuha, kung ako tanaw na kung sa una, itagaan ko chance. Itagaan ko chance and I value every detail yun sa Ginoo na gihatag sa Ginoo sa kong kinabuhi. I-value din ako na. And I always ask that, Lord, let me tabangin din taon ko sa Holy Spirit. That the Holy Spirit will work in me and I will always follow the Holy Spirit. Now, you cannot follow the Holy Spirit kung di ka mo submit. Amen. Always remember yun. Nga ang pastor is always there. May sa kuha, sa tumasa, na itong binuhatan, pero the application is about you. It's not about me. Ego rin ko nga mo preach. But then, kung di ka ikaw tulong, I know nga God will deal with you. Ang Diyos mo deal with you sa mga tao, especially sa mga tao ng mga nagbuhat o sa. Now, salamat sa Ginoo kay ang atong church ito, it's not a perfect church again, pero as I've said, we're not a perfect church, pero by the grace of God, salamat po sa Ginoo because all of our young people, they are involved in the ministry. Not only the young people, but also the men, the women in church. Nagamay rin kasi mahal. Pero we hope na mahimong kami panalangin sa inyo na dagko po kasi mahal. So muna na salamat sa Ginoo ni church na nagawali yung karon, and let's open our Bible. Ano yung puno ko, brother? Let's open our Bible in 1 Corinthians 1, verse 10 to 17. I want you to say Amen. Okay, para mabuhay na. Okay, para at least na panghawin mo sa inyong mga impuranan karon. Kay maminaw na tas puno sa Ginoo. Manilog talaga and then we will read the Bible. Importante yung sabtan ni. Actually, kanina preaching, nag-preach natin sa usa sa mga people na to dito, and I told him, Brad, mao siguro niya ang leading sa Holy Spirit sa buha, and kana nga verse na text na yung igamit, mao sa akong gamiton sa ito ang fellowship dito sa bukid. In 1 Corinthians chapter 1, verse 10 to 17, dumatan na itong basa. Now I beseech you, everybody, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it hath been declared unto me of you, my brethren, and them which at the house of Chloe, that there are contentions among you. Now this I say, that every one of you saith, I am Paul, I am Apollos, I am Cephas, and I am Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius, lest any should say that I have baptized in my own name. And I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptize any other. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Lord, I pray, Holy Spirit, na mangin ko Ginoo kayo. Wagi ko mahimo kung wala ikaw. Sa iyo ako sa magsintasing una. Tabangin ko, God, na blessing you, among pangayo, pero iyo na. Lord, ako mahimo kung wala ikaw. We thank you, we praise you, we love you. In Jesus Christ, I pray. Amen. Now, overcoming contention in the church, Christ above all. That is the title of our message today. Overcoming contention of the church. Now, for hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. So na ay pinagbangi din sa church. Na ay siguro naka-experience ang tayo sa simbahan, kung sa mga bangi natin din sa church. But what is contention? Arguing, rivalry, or dispute. A spirit of competition or conflict. It is always a spirit of competition. Kung nakakagaling ng mga spirit of competition na sa ising ka Kristohano na to, nakakatay contention, mauna yung isa sa mga address ni Apostle Paul.
Now, din sa church na to, I hope na wala kompetensya na to din. Kaya naman, we serve God. We serve only one God. The problem is, kaya nato kasing-kasing, hindi mo kompetensya na to ang isip kaigsoon. Kita kaya na to na faithful kaya ni mga simbahan ni hindi mo kompetensya. Kaya naman, nakita niya na, uy, more mapiti man akong simbahan, manita kung bigay ng simbahan ni. So, mga problema karon na to, na kinahanglan na masabtan ninyo, na we are not in competition. Wala ka tayong competition sa isip kasimbahan na to. Mawag ka na ibubunan nyo natin yung Manuel kay kung unsa kayo ang nakita na to sa kong simbahan, hindi na ito ma-apply nila. Because we are united by the grace of God. Kung nakita ninyo ang kong simbahan, sige, mag-away, sige, bangin, kita hindi wala tayo na natin naman. Because we are united. That's why we are United Emmanuel Baptist Bible Church. Importante na masabtan ninyo na kaya naman. Kung di ka ninyo masabtan na you are not controlled by the Holy Spirit, magsige na kaguluhuna o competition sa inyong isig ka-Kristohano. A spirit of competition or conflict, especially when people fight for their own side or opinion. Mura magsige na lang ka, pangita o bigil sa uban, kaya parang lang yun, ikaw hindi mo'y perfecto. No! Kung sabtan ninyo ng bayan kay Gaman, kita ng church ka na din salamat sa Ginoo because we are united. We are one in Christ. Dagat ng simbahan nila karoon, sige lang bangin, sige lang kompetensya, sige lang istorya o mga maaw. Kita naman sa Facebook, agad nyo, I am a pastor's kid. Ibawag ko sa panahan ng mga pastor's kids. About the pastor's kids, ibawag ko kung sa mga issue nila. I can hear them. Even if you think that our son is okay, no, it's not okay. Katuog ka, okay na? Ha, dili. Ibawag ang Diyos o kung sa ang binuhatan sa mga pastor's kid. Ako, ay ang pastor's kid, niya nakita na ko, madaghan kayo ko o kanang binuhatan sa una na wag iko nimo panalangin sa pagdilikanan. Ang akong parents, ibawag mo, nga unsa sila nga nag-ampo sa buwa. Pero I'll show it to them. O bigla na ngayon kung kaya naman akong ipakita sa milangan, kaya parang makatabang sila pag-ampo na ko. Kaya kung ako magkakutago ko sa kunya akong ipakita sa milangan nga maayo ko, when pag I'm not, di pag-ampo na milangan kung sakto niya na. Kaya naman, di niya makita o kung saan reality o kung saan ikaw sa iyong pagkatao. Now, contentions means quarreling, strife, arguments that divide people instead of uniting them. Maraming problema karon sa church, kaya naman nag-divide ang church tungod sa contention, tungod kay naatay favoritism, tungod kay naatay mga kasing-kasing na nahimong kompetensya na ito ang isang katao. Abi mo, ang contention will only happen it's because of pride. Di ka gusto malabwan ka. Gusto mo nga ikaw ang pinaka-shine sa tanan. Gusto mo nga ikaw ang pinaka-sikat sa tanan. Pero hindi pa naman itudlo sa Bible. Nagtudlo ba na sa Bible ang magpasikatay na dili? Wala. Nagtudlo ba na sa Bible nila na parang ako ang pinaka-maayos sa tanan? Wala. Even dinasa sa Sami City, hindi ko invite sa Bible, it's okay with me. Wala ko'y problema. As long na nagtudlo ko what the Bible says, ang mga members in church, wak ko nagkulang ng ganing. Pero I ask always the Holy Spirit, the Lord, puno ang din sila. Amen. Importante yun na ang leading sa Holy Spirit mo. It's not your decision na imo lang. Hindi mo makaya. Kung wak ka kay leading sa Holy Spirit, imposible brother na makabuhat ka sa mga butang na maayo. That's right. Ako dito na Bible na siya. Nowadays I say that every one of you say, I am Paul, I am Apollos, I am Cephas, I am Christ. Siguro na ito, mas nyo, kila ko pastor, kay ninyo, kay Wani. Nabay nga na sa pagkasikasing rin. Mas mayo akong pastor, kay maayo kayo siya kung pasiyaw din sa lugar. Pasiyaw yan, may tinundan para magadasig ka. Always remember that you are here is because of Christ. Amen. Wala na natin. Pero salamat sa Ginoo tungod kay amin mo walay perfect church. Pero we have a perfect God. Amin mo, naayon kay perfect na simbahan at kamanimban, dami na naman mong perfecto. Kaya nga naman, magkasasaan ka. Kaya kita tanan rin magkasasaan. And I really thank God sa bukma sa Ginoo. Once kayo namasabtan mo ang bukma sa Ginoo, it's impossible. Mag-lisod yung ka na magbuhat ka usa. Basta masabtan mo ang bukma sa Diyos. Masabtan ninyo? Lisod kayo nga buhat sa usa. Kung namasabtan mo ang pagpamatay sa cross,
Masabtan mo ang gugma sa Diyos, lisod kayo. Because it is always the Holy Spirit will convict our heart, mag-pray ang Holy Spirit, pero ngayon, hindi na ko ang buhaton kaya naman. Kami mga utang na, hindi kabubuton sa Diyos. Nasabtan niyo? Now, church members were divided over their favorite preachers. Mawala yung problema karon, nasinahan na din dito sa church na to, with grace of God, every Sunday na at schedule sa mga men, mga women sa church, ang mga men o mga young people na to, nga mag-preach sila every afternoon. I know, nga nakakita mo na rin sa Facebook na mawali sila. Inahin mo silang blessing. Pero I always remind them, nga nagpagamit ka sa Ginoo, di kay mahimpang o pilensya sa iyong igsoon. Kaya basi nung mag-after ka o light din ha, basi mag-after ka o views din ha, mo lifted up ang iyong kasing kaya imong i-compare yung kaugaling sa ugang, mas maayo ko kaysa akong igsoon. Dili. Kaya naman, lain-lain yun ang minsay na ihatag sa Diyos sa tuwa. And I thank God na itong mga members of church na himos ng blessing, they can preach. Bisa pagkinsa nila, pwede din sila maka-preach by the grace of God. But I always remember them. Brother, when you preach, you always preach what the Bible says. When you preach, let the Holy Spirit lead you. When you preach, it must be experience in kinabuhi. Lisod kayo na, nga preach ka o tithing, na ikaw mag-tithes. Lisod kayo na, nga preach ka o maayong binuhatan, pero huwag kayo maayong binuhatan. Ba't lumong ka? Lisod kayo na. And I always tell them, brad, mahimot kang panalangin. Kaya nga naman, kita na church, gusto lang ko, isang gamay ta, by the grace of God, mahimot kang panalangin, sober. Now, the church belongs to Christ alone, not to any pastors, not to any teachers, not to any denomination. In town, kinahanan masabtan din ninyo ni. To all the young people na nani, masabtan din ninyo nga in town, nga kanila church, iyan sa Diyos. Dili sa pastor. Ang pastor na alam ini para mag-preach, siya may dahan din ng church. Pero this belongs to God. And always remember and be humble. Kaya ang Diyos yun, gusto din na mahimot sa kong kinabuhi. Pero sometimes kung ang ato ang mga singkasi na himot ang kompetensya sa isip so na to, you have to correct yourself. Our loyalty belongs to Christ. Abin mo, di in tao na itong loyalty din na sa kong pastor. Di na loyalty din sa members of church. But our priority, our loyalty must be in God. Sa Diyos yun, wala lang. Nakabili nyo, Christ alone can save us, not your pastor. Wag kailangan. Salamat sa Ginoo nga inyong pastor nagsayaw sa pulong sa Diyos, muna naluwas ka karon. Pero ang nakaluwas mo, dili, intawan ng pastor, kundi ang Diyos. Amen? Kailangan mo sabtan nila ninyo maayo na ang Diyos yun, mo'y nagligo mo. Kami, ikaw lang ko nagsangyaw, ikaw kami nag-share sa gospel. Pero sa iyo nalito ka, that is the work of the Holy Spirit. Kaya hindi mo unahan ang trabaho sa Holy Spirit. Uy! That's right. Hindi na pwede niya unahan mo. It will always be the Holy Spirit is the leader. Hindi ikaw. Nasabtan ninyo? Now, common potential in the church. Dahil naman akong inside, pero ayaw kong hindi mo sabtan ng mayo. Kaya naman. Gusto na ko united na rin niya. Kaya ba sino na naata rin niya, nagpakamuho, nagpakamutok pa. Di na mo, hindi sense no. Gusto sa Diyos na humble ka. And I believe na ang humbleness, wala yung pinag-importante sa mga Kristohanon karon. You cannot receive Jesus kung wala ka ng humble, ang maliro ka. I don't think so. The common contention in the church, number one, alam mo basa ninyo, there is a competition. Kita mo na there is always competition in the church. Muna, I'm asking to all the members of church, sa tanan ng mga member din sa choir, sa tanan ka nag-involve din, sa tanan ka nagkanta din, always remember na ikanta yung taong gawak, yung kanta sa tao, yung kanta ka sa Diyos. Amen? Who is better in singing? Ang problema karon na yung mga kompetensya ang karon nga mga choir, muna magdibuhat na ito kayo, nindo ka ba kayo itong taga-karing, nindo ka ba kayo ang taga-kalamba, nindo ka ba ang taga-siloy, ako kung nindo ko na ito, ano? That's a wrong motive. Sa iyo din ang motibo. Kung magalingan asin mo kasing-kasing. You do it for the glory of God. Ayaw pagbuhat mo tayo na yung kompetensya mo ang imong Diyos pagtuo. Nikanta ka nila, paghimaya sa itong
people nato dito sa church. Ikanta ka, hindi kanta ka para sa audience. You sing it because you worship God. God should always be the priority. Amen? Number 2, ang preaching. It might be, some of you will compare each preacher na namin ito. But always remember, lahi-lahi ang gift ang hatag sa Diyos. Lahi ang isay ka ako, lahi ang isay ka lahi ang isay ka. Di pwede nga kumpara ng mga isip ka preacher na siya kalaan siya kanili. Hindi ka nag-compare na. Abin mo, the more kung compare ka, that is pride and that is sin. Living in the Holy Spirit is always the priority. Pero kung hindi mo naman kasi puro competition gani, huy, pag-repent, huy. Nasabta ninyo? Abin mo, naglanta ninyo ba? Kita na ko, nindot mo kayo, linya nini, bihig kayo ang mga people, alam ko ganindot na kayo. Ang nagkakanta ko, hindi kayo parang tanawan. Ako gina mga people ito. Bahag magkatunaw, bahag ikaw ay makamungkag sa tingong gina, basta gusto ka mag-enjoy. Amen. Why problema? Bahag ba na yung mga bilin nila? Bahag tanan ng mga men, mga women sa church mo, join nila. Wala yung audience na. Manganta tanan. Kaya naman, importante yun ang atong priority ng atong Diyos. Amen. Always remember God's glory sa iyong kinabuhi. Always remember na iyong gibuhat na para na sa Diyos. Ayaw buhatan na sa tao. Abi mo damo na imong masabtan ikaw nga buhat kag sa o nga masabtan mo ang gugma sa Dios, di ka na mo buhat og sa. Di ka na mo buhat og sa. Nga naman, nasabtan mo ang gugma sa Dios, ang pagpakamatay sa Dios, mo kinabuhi. Damo na mauna ang imong masabtan sa kinabuhi, malipayon ka. Dili ka mo buhat tungod kay nakita nimo ang pastor espiritu ka. No. Dili na mo gawang sa Ginoo. Magkasala lang ka na if you will not submit to the Holy Spirit. Magbalik-balik na ka ng sala. Kaya ano ba? Dili yung kumutuwa nga ang flesh mo yung diktas yung kawalin pa rin kamubuhat kung sala. Dili yung kumutuwa na. Dili ka makabuhat because you submit to the Holy Spirit. Always remember that you have to submit to God. Huwag ito na yung kulong nyo. Basking ba? Ganaan na ito din ba? Ngayon ba? Mag-judge sa sampan, tanaw ka, perfect ko. No. Kaya naman, ikumpara naman yung kapanin mo sa iba, kaya amin ka ikaw, nag-dress up ka umayon. Kung nga na yung kinain, useless ang ang gisot. Useless na. Parang nga, always remember yun. Salamat ng sa Ginoo. We're not perfect. Abin ko sa church na ito, I always ask them, and I always tell them, wala perfecto rin, but always remember, ikaw yun, i-control ka sa Holy Spirit. And you can only do that by submitting to the Holy Spirit. Amen. Nasabtan ninyo? Why there is always contention in the church? Kaya naman, because of pride. Nahimong competition mo ang mong insults pagtuwa. Number 2, arguments in doctrine. Meron kung kayo ikaw ng arguments sa doktrina. Kaya they believe that sila din ang sakto, they believe ko dahil speakers na nila ang sakto. Mabito mong iaw, mabito mong ilalis na sa Facebook, tanaw na isingin, debate na. Namin kita ka panalangin na sa debate, wala. Ka-argue lang din na, ako sa doon naman sa kung debate, gusto ko ganahan, ganahan ko debate sa una pa. Ganahan kayo sa akong high school life. Kabaw na akong mga classmate, kabaw na akong mga barkada, na gusto ko yung argument. Pero sa diyan, nasabtan ako ang pugma sa Ginoo, buhat naman ako doon, hindi ko mayroon kong panalangin. Amen? Yan ang maging argument ko. Kaya kung mag-argue ka na ko about doctrine, I can face you also. Because I also read the Bible. Pero ganun, buhat ko man ako na. Hindi man ako panalangin. Ang ako lang, masabtan din yung mayo, unsang yun, what the Bible says. Sabi mo na yung mga one book karon, ay lahat ng mga pagturo, mga baptist sa kayo, ay lahat na nila ang pag-present sa doktrina, ay isa din nga kapo lang, pero wala niya nga tinahanggan ng good works. Mga baptist niya, uy, ang madaling ka-argument para mga baptist na mo, good works na mo, apil na sa luwasan. But you know, always remember yun. Di ka makakatun na sa Facebook, makakatun ka sa pagbasa sa Biblia. Amen? Wala lain nga magkakakita.
Ang instruction sa Ginoo natin tanan. It's always here. That's why I'm encouraging you to read your Bible. Sao man ganahan mo tanaw sa Facebook, ganahan mo tanaw sa TikTok, ganahan mo sa sayo, ganahan mo tanaw magtinding-tinding sa kung kinabuhi pa. Abin niyo, ilang umang kayo, Ronaldo Mawal na natin, pero tingin, binastos kayo ang pag-post na sa Facebook. Do you think that hindi mo kang panalangin niya? Do you think that sa una-una, maayo ka na? Ako, I will not mention names, pero alam mo, kung ikaw, brother, nag-gisod, nagbuhat ka ng magtanga, malahing offending ka sa mga Kristohan ng undangan, wakil ka na mag-glorify sa Ginoo. Kasi niya inaano ba nila yung vlogger, yung kao, ng kanding, ng weight. Parang number of views. And I thank God, si Milin, as kang luta na ayaw sa kasya sa Ginoo. Nilot na, kamay ko yung vlog, ang mga anak mo, nilot tayo, dagang views. Hingga po, 2.5 million views. Blessing pa lang, yes. Dautan na nila. Kung may dautan na, ang mga kunding tao lang, kasi kita kung ganyan na, ako rin magmahon na dautan na, wala na dautan na. But I always remember, it will always glorify God. Ang Diyos yun ang priority. Wanay langit. You do it for the glory of God. Ay pagbuhang ka kung kay nasuko ang pastor. You do it because for the glory of God. Amen. Ang pastor, igulan na mo preach, igulan na mo wali, igulan mo hatag instruction. Pero the application is yours. Hindi mo ginang application, brother. Hindi pwede nga magwali kung sana kung ikaw, ako kang subagong brother, parang nagtuo ka. Hindi na pwede. That is not my rule. Ang akong rule is to pray for you. Amen? Kasi ba, unahin yung nagbuhat ko sa akin, ako lang, brother, bagong rawin, lamig, dalang mo na sala ka rin ako. That is not my rule. My rule is to preach. And it is the Holy Spirit will convict. Ang Diyos mo i-experience sa inyo, nagbuhat kag sa manubag ito. Kaya naman, ang kung sa Ginoo is enough already para magdumong ka. Pero kung magpagahi ka rin sa tasing, ang iyong pride ka rin mo yung hidaan mo sa iyong magalingon, ang iyong ginabuhi sa kalaglagan mo na, huwag ginay-klaro. Someone who is hurt their feelings because of jealousy. Muna yung isa sa mga contention nila sa church. Tungkol sa jealousy, na-jealous ka ba? Asa may bigil at bahana? Asa may bigil at bahana? Muna yung bigil nila. Otro mo po. Naghahanap kayo sa church ng mga kulasaw sa butok. Just focus sa inyo na church. Amen. Nasaan ninyo? Abi ninyo, ang Holy Spirit will always deal with us. Hinahanap natin kung nasaktan nila ninyo na muna yung trabaho sa Holy Spirit na mo deal ginato sa tuang karakter, sa inyo ang adlaw-adlaw na kinabuhi. And jealousy sa mga dinhi. Ito kami nag-preach pastor about I'm praying for you. Basta ba na ikaw, ampo ka na ito? Yan yung kauban ko, nag-ampo sa ito, suya ka ba? Lakot ka ba? Ay, hindi ako yung bato ng isa kayo, praying for you. Abili mo, ang nangyayari mo lang rin, sige, scan-scan. May bawa naman sa dagat sila, mag-scan-scan sa mga wapang ng mga salain ng church. Tanaw mo na ba? Siguro, baka kaya niyo? O baka ito na ba? Pero, will na niyo sa mga. That's the question. You have to ask yourself, is that the will of God? Kung sa may purpose na insulto sa relasyon, is it to glorify God or to satisfy your flesh? Nasaan niyo? Always remember that it is always to glorify God. Nasaan niyo? Amen. Abinin mo, amo mga people na nini. Oy, kung bukit ang i-focus na ito na magamit ang make-up na nini, para at least kung kita, kakitsa mo ang buwanan nila. Tapos yun, grabe. Kita ko, naanan mo yung people lang rin. Tanong mo, ba ako, taas kasi yun. Hindi mo rin. Ako kabaw, di sa ilang itudlo, pero ang ilang ulo, kung mahimo pa lang, mabiko ito tama na yung ilang yung tanaw. Pero
ninyo, no? You have to pray. Yan mo na. Kung mo nag-desire, siguro mo. Pero kami, kasama ko sa mga people mo, nakakagaling mga laki rin nga, gusto mo nga mamuyag sa mga people na maminha. Magiging yung iyang puwa na, ang amo harap ng isama dito sa church na mabahin ko sa simbahan. Ay, purong ko yung iyang people ng babae, hindi ko rin yung basta pasama ng buwan para bagyo. Sa grasya sa Ginoo. Ay, ikaw, ampo-ampo ka na, balik sa daan. Tawag ka na, sinimura ko na ninyo pa. Kaya naman, hindot yun, ampo ka. Ako ko gamahay, nalako lang ninyo, ano sa kagustuhan. Kaya bawal na mo sa kumpas. Pero abin mo, ang iyong pas, mo na injection sa yawan mo, kung kanunay ka nga nag-live sa iyong pas, niya kanunay mo na i-recall sa yawan mo, o ikaw ka going forward. Amen. Kung buwa ka sa iyong past is past na lang. Ipasaya na lang sa Ginoo. And salamat sa Diyos kay ginagawa ko chance. And now I'm here, preaching you. Amen. Amen. Kung nag-warning ko, salamat sa Diyos, kita na ko mga namin sa church. Nalibulita kaya eh. Saya manghawag sila sa ila, linguranan, kaya hardcore sila ng ma-mention. Pero wala akong ma-mention dito sa church, na ito kung daanan kung ma-mention sa ngalan dito. Na ako kakawawa na simbahan. Pero, ay, ma-mention yung mahimo na kong katawanan. Ingaw ko sila na katong nais sa picture na ito dito. Naniwala siya itong ang prayer fellowship. So, asa may ngalan ng Brujin ini? Ikaw na yung ma-mention niya. Isa na yung sa buha-buha, wala yung Brujin niya eh. Amen? Oo, salamat sa Ginoo. Kaya ako maguling, mura ba ako, nagkakagawa ng muna bibin ako dito sa balay? Oo, ang ako magtalaw niya, igsuon nga, sobra pa sa igsuon. Oo, ako kung bibin nito, ay, Jim, nagagagad na, Jim. Parang ako na pasyaw-siyawa ako sa pagkano na yung siya gina, parang, okay na parang, wala na layan mo, wala kayo, nalayan ko ito. Hindi, balus mo, muwag na yung pasok na lagi ka. Muwag sa pinagkatawa na. Nakapili mo, enjoy life. Nanangalagad ka sa Ginoo. Ang Kristo, ano? Enjoy ninyo ba? Ayaw, kanunay ka magtanaw sa imong pas, kaya huwag ka na kung mag-remind mo kanunay, niya nakasana ka sa imong pas, ay yung future apitado kanunay. But if you submit everything to the Lord, pag sa iyo ang bugsa, bahala na yung pas, bahala kung siya paglantaw sa panin mo. Pero kabaho ka, ang Diyos o ikaw, kaya kabaho ka sa iyong relasyon sa Ginoo. Always remember na. Amen. Unresolved conflicts. Kasi na awal-awal na si Mana, ano yung mga contention ba? Isang-suwa, igabot sa simbahan ito. Paminaw ha? Gusto ba? Alam, nakalag ni, dito mo na yung simbahan, kanahan nila eh. Wala naman yung mga simbahan. Bakit naman? Basi nga lang itong hard ba? Pinakit yung kalagutan ba? No! Pinakit magsumpa ka ng mga conflict na ito, kanahan nila ron, hindi eh. Unahan nila yung kalagot sa inyong isang tao, walang istorya, hindi, wala. Amen! Ayaw malaki na yung conflict na nasa kasing-kasing, oy! Kaya di yun na panalangin. Di po ka matamog forward. Magsige na lang kagtanaw kung sa'yo nasigyan ng tawanan. Saan ka pa? Malingas pa ka? Palibutol pa naman ko. Bumay pa. Mamutang sa kulay mo ito. Pinsa niya. It will, alam mo, manganak na lang sa o magasin ka sa. Kaya ang imo na magigalagutan, huwag ka ba o magalagot ka? Ngayon pa rin mo. Ma'am, katong yung magigalagutan ba? Ma'am, may magkakawa mo, spaghetti. Ikaw, ngayon ka, gano'n yung spaghetti. Pero yung gagawa niya, yaks, mautak yung spaghetti ha. Ayaw rin nga na. Amen? The more na yung kasing-kasing nga, na si kalakot kasi yung igsoon, o yung dami na. Mahinig ang kompetensya sa yung igsoon, ang dami na. Igsoon na yung brother, maglakot ka, dahil yung people, may kalagutan, hindi ka naman panalangin sa brother. Wag yun hinundang yung kinabuhi. Hindi ka mo yung useless na lang. Di na ka magkapaminaw sa mga pastor, kaya ang imong ipaminaw, ang imong kalagot niya. Waling salam. Ikaw po, amen. Ego din siya.
Ikaw, sige tanaw sa salat sa uban. Tanaw naman sa akin. Amen? Now, siguro sa past itong mga preaching, sige mo katawag na karoon sa munisipyo. Amen? Seryoso ka na ng mga preacher, sige mo katawag na sa niya yung matimanan, katawag. Now, someone, spiritual pride. And this is very common sa church. Spiritual pride. Pero ito yung pagtanaw na ikaw ang pinagkawalakan sa kanan. Don't do that. Pero ikaw nagtanaw, ikaw nga yung tanaw sa kanang kasasala sila na ikaw ay sakto. Don't do that. Ayaw ka na ang bang mura nagputinsya ka, that is spiritual pride. Nagbuso kay ka na ikaw ay sakto sa kanan. No, don't do that. Ayun ang mata. Kung namin ay anak karoon sa kasi pagay pa sa iyo sa Diyos. Pareha na tanang equal na tubangan sa Diyos. Ay, pagdataw sa tuloy mo ako sa ko. Ako mas mayo. Ako mas balaan. No, do not do that. That is spiritual pride. That is also competition. Ay, kumpit ang imo ang spirituality sa uban? No. Pasalamat sa Diyos. Kailangan ang imo ang batasan. Pasalamat sa Diyos. Nag-follow ka sa Diyos. Pero ayaw tanawan yung isip kauban nila na ikaw, bakit sa'yo nila ako rin balaan nila na no. That is spiritual pride, that is wrong. Kasama nga ba? Kung to the members of the church, even to the church leaders, katong mga pastor niya yun, sila na balaan sila balaan ko sa mga. And I believe that God will deal also with you. Kaya naman, ang Ginoo di yun malipay kung ikaw pagtanaw mo na ikaw may pinakalabaw sa tanan. Equal ta tumangon sa Ginoo. Ayaw ninyo kunawa ang pagulin mo na ikaw ay pinakasakto. No, don't do that. Salamat sa Diyos because there is always guidance of the Holy Spirit sa iyo. Salamat sa Ginoo kung pinaka-preach ka what the Bible says. Pero kung atong kasing-kasing gani, ikaw mo ay nagpakita na ikaw ay pinakalabaw sa tanan, that is very wrong. Wasa tagituduan sa pastor niya na. Even ang pastor, equal din ang tanan. Equal yung paglantaw ng Pastor Luloy, equal yung paglantaw ng Pastor Gadset, equal yung paglantaw ng Pastor Brandon. Kaya nga naman, maugin na dapat. Ayaw ng pride, oy. Amen? Mura ba ang imong thinking sa imong mga kauban niya, sila magkasasala, ikaw na sakto. Ayaw ng wata. Amen? Now, sa tanan mga members sa church, mawag ako. Importante yung masaktan ninyo niya. Because we are equal in the sight of God. Ayaw kong tanaw sa inyong kauban yung gani. Kung nakita ka rin yung kauban yung murag, imana ang batasan, just pray for him. Just pray for her. Iyan po niya. Di yung tanaw mo, pag ikaw na lang saktong, hindi mahantog na, ma-hurt na lang siya, hantog niyang layok na lang siya, hindi ka gusto manaka sa dila sa mahal. Ayan po. Inalagay ng weakness. Amen? Kung nakita niyo mga problema sa iyan po, nakita niyo mga kinahanglan sa correction, then you have to tell. You have to tell her. Istoryahan niyo. Right? Where there's something wrong. The brother, ayun sa pag-istorya. Kaya naman, naano yung weakness na ang bumal. You do it because you love that person. Hindi tulog kay imo di correct kay naglagod ka niya. No. Don't hate the person. Hate the sin. Nasaktan pa ninyo? In Proverbs 13:10, pagbasa niyo, only by pride commit contention. It's because of pride na ang contention. But the will advice is wisdom. Our rule in the church sa itong man. Number one, kung sa'yo rule natin sa simbahan. Number one, to glorify God. Atong mayaw ng atong Diyos. And number two, we serve one another. Nakita ka rin mga problema ng suon, tabangi. Ayaw siya kung iduot. Eh kung mo nang iduot, musamot na kalayo sa Ginoo. Kinahanglan yung tabangan, dili tabangan na imo siyang ibos sa iyong sala para magpagkasala ng gagawin siya. Look to that. Tabangin siya na makaamgo siya na makasasala siya. Tabangin siya na makasabtan niya na naan siya kultuang din sa atong Diyos. We serve one another. Number three, unsa gani? We share the gospel. Oh, importante. Kaya salamat sa Ginoo mo. Kita mo ginagawa. Taga-Sinoy, taga-Kalamba, taga sa Pananaga, that they share the gospel. Importante na.
Ato mga young people dito, anak ako upload sa Facebook every Saturday. Manglakap, mas gamay namin. Ay 5, ay 1, ay 7, ay 4. Basta kayo manglakap ni every Saturday na makashare sa gospel. And number 4, kung sa ganyan pag magbasa, ganyan importante. We encourage each other. O, importante na, mag-encourage ka sa kung tagsitag sa kanali niyo. And number 5, we pray each other. Importante na, ang ampo kung matagsitag sa, amen? And number 6, ano magbasa ninyo? Music ministry. Oh, kami na. Isa mo ninyo what involved sa music ministry? Involved na mo. Amen? Ay, hindi magpupaati yun. Hindi mo ito, hindi ka papilon. Abin mo, na ay pinagayawag na mo rin. Pero hindi ka rin ang o nakayo mo ito, ano na sa tunaw na ito. Ito nga, ito rin sa tunaw ito. Di lang di malatanong. Kaya ako sa hinay na, hinay ka, hindi mo na natin. Kasi nalata ka ba? Oh. You're enjoying sa choir. Kaya no, I know someday, masakto na sa kanyang tingog. Kaya naman gusto niya i-offer yung tingog sa Ginoo. Iyan ang intention. Amen? Ganda ka nila i-ganyan mo. Kaya bahala na masakit na dimayan ka sa Ginoo. Always priority God. Ayaw kini priority ang pagpahimuot sa pastor. Kaya kung gano'n ka magpahimuot yung pastor, napalpakan na. What if kayo pastor, wala na naglawa? Grabe, pastor, mabigyan ko siya ng pagkanda niya. Magbibot yung pagkanda niya. Nagkaya na ba? Ayaw! Bahala kung hindi kayo ako siya. Basta bahala kung buwan ka nakita sa conversion. Basta yung buwan ka nga ang Diyos ang imong bisintro sa imong kasing-kasing. Mawala na lang ang pasok na maniligaw. Nakita na ako yung people dito. Usay ba? Naman mga bibig. Ako man sa tingnan. Brad, bahala kung di mo kakita. Pag-ingin mo yung mga grabe. One time yun. Kapag amon ako, nagsuyan ko siya. Parinta. Sige. Grabe, hindo. Ano ko, Brad? Kung saan may magbuhat na para sa Ginoo ba niya? O parang sa inyong pastor? You have to question that to yourself. Kaya ikaw, mag-iipiyog ka din ni, basta ang Diyos yung priority mo. Malipahin yung yuga na nag-import ka sa ministry, alam mo yun. At tarapos sa simbahan, excited kayo kung maminaw ko sa pulong sa Diyos. Sabi ninyo, nabalikan nato dito sa Church of Salos, paminaw mo ha. Every Thursday nato, pati naghahanap kayo with the grace of God. Kinahay mga, nahimutang blessing sa mga anak sa mga pastor, na matuloy ko sa simbahan, na magsimba sila. And, ngayon mga Lord, really is not reminding me that I thank God na nasa rin para magkakaroon sila. Dahil yung doon ng mga pastor students natin dito, hindi siguro pag nandaw ay a perfect pastor, pero nakita nila na nakay ng minaw sila. Ako sila yung paminaw, wasan sila na kong kondemo, kung sa ilang paso na. Pero after atong ilang pag-share, yung mga brad, pinahanglan yun na you have to submit everything to the Lord. Unang natin mo yung people na nito na manimba na sila, mga pamilya manimba na to every Thursday. Kaya mauro pa lang akong, di ba? Pamilya mo. Mga Emmanuel sa Osamis. O kunsa ang sa Sunday na to, maurasan ang sa hapon na attendance. Am I right? Nag-isip ka? Pag-abot on Thursday, kung saan nyo makita? Alagtan ba o maurang niya po? Mas ginagawa ng Thursday, no? Oo, sa Ginoo. Abili niyo, no? Dahil mag-bisita na ito, na every Thursday, na nasa magsimba. It's okay. Kaya para lang mag-guide na natin sa congregation ka. Abili mo, ang atong church dito, nahimot ang blessing, nahimot ang tao, na kinahanglan ng Jesus. Nahimot ang blessing sa mga Kristohanon na nagka-problema karon sa ilang pamilya. O nag-encourage mo yung people, pamili ko Kristohanon o pamili ko faithful ng Kristohanon. Amen? Ayaw pamili kung kay gusto lang muna, no? Pangayuan din sa Ginoo if that is God's will. Kaya isuti kayo ang imong pagpilian. Naaabi ninyo, apin ang tamaman. Ako lang nang i-share. 30,000 likes na nila sa Facebook. Bibili siya pastor. Iyan i-share nila sa Facebook. Kaya na po nagpasa mo din. Ikaw, kamunduhan mo yung ninyo. They are both faithful in the church. Akong ibasa na, faithful ang babae, faithful po ang lalaki. Pero,
pastor. Ang babae sunod, ang lalaki sunod. The problem is, pag kaminyo nilang luha, dito nila nakita ang ilang mga batasan. Unya, ang babae, kulating kayo, ang lalaki, kita niya, nga dili niya ay mauto ang faithfulness ngayon nakita sa mga patalan pa sila. Karon, nagka-problema ang pamilya. Nag-amay silang payo. Ang naimutan karon, ang babae ni abroad, naala sa Facebook, baptist na sila, iato siya sa abroad, pag-ato niya sa abroad, naminyo siya uglay. Abin niyo, dili pinili sa mga pastor. Kung saan ang i-design sa Ginoo ninyo. Always remember, dili ang pastor kung pili sa imo ang future, kundi ang Diyos. Nasabay ba ninyo? Makong yung mga comment nila sa Facebook, akong pangbasa, pwede mapunta, ano na ako kuganan si Bano? Ano papili mo? Nagano mo na ng pastor? Kaya naman, wala siya isunod kung saan i-design sa Ginoo. Always remember ang i-design yun sa Diyos. Kanang yung imong gipangayon kung imong i-inquire sa mga pastor, mauni akong giprayhan. Dili ang kabubuton sa pastor mo imong sundon, kundi ang kabubuton yun sa Diyos. And I believe na ang Diyos mag-istorya din ninyo sa inyong gusto if you are faithful enough na mangayo ka sa Ginoo sa imong desire. Amen. Amen. Now, how to overcome tension? Number one, humility is the key. And 1 Peter 5:5, likewise, ye younger, submit yourselves to the elder. You have to submit to your pastors. All of you, be subject one to another and to be taught with humility. For God resists the proud and give praise to the humble. Importante yun na itaw na you have to submit everything to the Lord. Nindog yun na nakaka humility sa kong kasing-kasing. Nindog yun na ang Diyos yun mo ay imo maging priority sa imong kinabuhi. Dili ang priority sa imo ang mga silingan, sa imong mga kailang, kundi ang Diyos. O kita lang mo yun ninyo, kung faithful enough ganita, faithful sa kang naman, ma-enjoy man ka. Uli ka sa imong tayo sa offering, ma-enjoy ka. Kaya naman, dili birthday mo, dili mo nga maglagot ka, na-enjoy mo kaya nasabtan mo, nagigugmang ka sa Ginoo. And that is one of your expression that you love our God. Iuli ka sa iyong tithes and offering because you love God. Anak ka ng kasing-kasing, hindi ba yung pinugos na kasing-kasing? Kundi masabtan mo nga, Lord, I love you, Lord. And this is the tithes and offering. I will give it to you. It's because you deserve everything. Dili kaya ang imong kasing-kasing handlo ka sa pastor. Abi mo wala lang ikot ni tabo ito sa Manila karon. Na-viral siya. Ang iyang anak mao'y hinungdan nga na-viral siya sa Facebook karon. Kaya nga naman, ang ilang paghatag inaagi sa pagpakaulaw sa tao. Yang anak na to, ang yang anak nag-school of Bible School sa West Coast Baptist Church. Unyang pag-school niya dito, gi-expose niya yung father. Karon, tanawa karon, uwaw tayo. Kaya nakita na ko ang problema sa anak ko. Kaya dito niya nasabtan sa pag-abot niya sa iyo. Karon ang mo sa iyong anak karon, gitarista na o nagdala sa choir sa Hillsong Church. Wa na siya nimong Baptist. Pero kinahanglan mo sabtan ninyo nga you do it for the glory of God. Amen. And 1 Corinthians 5:6, humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. It is always humbleness. By humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. In James 4:7, in James 4:7, ano yung basa ninyo? Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Dili ka maka-resist without submitting to God. Mag-listen to God kung imong kabubuton lang. Always remember, you have to submit to God. Submit to God and resist the devil. You cannot resist. Mag-listen you can resist if it's your own decision. Dili ka resist na lang. Muna yung gusto sa imong flesh. Muna yung gusto mo. Muna yung pangandoy. Muna yung pangarap. Pero it can only happen when you can resist the devil by submitting to God.
Everybody say amen. Lisod kayo. Lisod kayo ka. Maunang ang ninyo, importante ninyo masabtan ninyo. And number two, search your heart. You have to search your heart kung unsay pag-experience sa Diyos ninyo. In Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can do it? You have to search. Ayaw nito lang pagsabog sa inyong kabalingon nga understanding kundi unsa gyud ang pag-experience sa Diyos ninyo. Ayaw mo sabi kung unsa imong nasabtan kundi you have to submit everything to the Lord. Importante nila. In Psalms 139:23 to 24, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there are any wicked ways in me, and lead me in the way everlasting. Sabi mo, you have to search your heart. Importante yung masabtan mong brother. Kung good ka, unsa may mong pag-istorya na ko Ginoo, unsay gusto nimo nga buhaton ako, you have to search your heart. Importante yun na ikaw magpagahungas sa Holy Spirit. Dili po yung imo lang kaugalingon ng understanding. You cannot do it. Say for example, na temptation, sa nasa mo kanil kagutan na naman yung temptation, wala ko ka din, na temptation na musulit ka guys, ano na temptation, pero kinahalan mo ni kaya lang kung guys, kinahalan ni kaya lang kung matulmon, hindi na kung hindi naman. Anywhere, pwede na nyo magkuha. Bisan sa pag-drive mo sa sakyanan, makita ko ng mga babae na pwedeng siksila kayo. Magkasabi ka. Pero pasalamat sa grasya sa Ginoo, you have to ask, you have to submit, Lord, please tawagin ko Ginoo because I cannot live without you. Amen? Di na mo makaya. Magpasalamat ka sa Ginoo. Gusto ka ng Holy Spirit, kinahalan friend ka sa Holy Spirit. Sometimes ako rin ako ang understanding mo, ikay ang utang na doon sa imo na lang gusto na dili ko ni. No! Tinahanglan na akin ang humbleness nung submit ka sa Holy Spirit. You cannot do it by your own. Di, kinanin mo makaya. See the conflicts, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou must gain thy brother. In Matthew 18:15, kinahalan mo sino ang mga conflicts na natin pinikaroon. Importante nga masabtan ninyo ang mga conflicts na ito, kinahanglan ma-address na. Handa ay kalawat sa inyong mga fellow Christians, ma-address na. In Ephesians 4:31-32, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Importante yun ang ang forgiveness ng tanan. Everybody say amen. Focus to Christ. And number 4, this is the last point. Kinahanglan mo focus ka sa Ginoo. Ayaw mag-focus sa Ginoo. Focus ka sa Diyos. And 1 Corinthians 3:7, so then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. It is always God give the increase, not your own effort. And 1 Corinthians 6:10, sabi ninyo, dito din, kung inyo masaktan sa Korinto, dagang mga batasan na makot nila sa Corinthians. Pero salamat sa Ginoo kay they reminded them. And God's grace, nasabta lang ito sa panahon lang na nahita ko karoon. If there are any contentions at mga, inahanglan mas ito na. Kung there are any mga pride na ninyo, mas ito na. And 1 Corinthians 6:10, for ye are worth with a price, therefore glorify God in your body. Everybody say, in your spirit, which are God's. Amen? Kung you are going to the price, sa tumain ikaw, hindi na ikaw ang nag-aas ng pagalingon. It is God. You will go to the price. Importante kung masaktan mo lang na ang Diyos na pinag-priority na ito. Hindi ang tao, hindi ang opinion sa tao, kundi kinahanglan yun na you have to submit everything to the Lord. Amen? Because you are going to the price. Sa pamilya, ikaw na. Every time you go there, every time mo ka sa asa ka nagapita, kinahanglan make sure na it will glorify God. Amen. Mupalik ka mga butang, mupalik ka mga magkaon, always remember, Lord, you are the source. Mupalik ka ba kong cellphone, inipalit mong phone, always remember that it will glorify God. Hindi gagamitin ng cellphone sa
magtanaw mo puro mga priya na sa cellphone. Ngayon mo na ako magtanaw ko anak sa oras? Yes! Magtanaw ko. Ano yung pilit? Malipayan mo ko after? Dili. Kaya naman, the Holy Spirit will always give you understanding na magulano ka, umubuhat ka sa putang hindi maayo at umahan sa Diyos. In Romans 12:18, if it be possible as much as light in you, live peaceably with all men. Malipayan ng anak, kalinaw sa punahura ang katulad. This is the last verse in Galatians 5:16-18. This I say then, walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. Ayaw mo fulfill ang lust of the flesh mo. Kinahanglan mo lakaw ta nga kabubuton sa Dios. Walk in the Spirit. Sabi mo, di mo posible na walk ka in the Spirit if you are not saved. Di sa di mahimo nga you can walk in the Spirit if you are not submit everything to the Lord. That's why ang Diyos remind nato na everything that happened to us is always approval na tinahanglan sa Ginoo. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, so that you cannot do things that you would. But if you believe of the Spirit, you are not under the law. Nasabtan na yun? You are not under the law. Di ka muna nalantang na mura mahatlong ka sa pastor ka under the law. Mura mahatlong ka nalantang na mubuhat ka sa lahat. What if wala sa pastor? Mubuhat ka sa lahat, wala sa pastor. What if kung ibutan na lang si pastor, layunin mo. Mubuhat ka, tumutay na higugma ka sa Diyos. You are not under the law. Dito na yung legalistic din eh. Kundi you have to submit and ito kay grasya na lang. Amen. If your pastor correct you, you have to submit. You have to listen. Paminawa na kay mensahe na sa Diyos. Importante yun na inyo yung masabtan. Kontra din pinakanunay. Iyong pinubos ang iyong pagkabutan. Hindi na mahimod mo ba? Kaya may nature, bukoy mo ba? May nature, huwag bigaro at makasay. Kung iyo lang pinubos na murag pakitang tao ka, ang huli ka sa uban, hindi na mo makaya. Wala yung panalamin nila. Kung pinubos, pero kung musubmitin ka with a humble heart, ang Diyos, muhatag kong guidance mo, kung malimpayo ng iyong kinabuhi, hindi kayo nituro ka kung kayo ang iyong pastor mo naging nituro ka because God instruct your pastor and then you submit to the Holy Spirit, then you do it. Nasabtan ninyo? Kinahanglan masabtan ninyo kung saan rule sa pastor, kung saan rule ng mga members of church, even me, God correct me. Abin mo na itaglang mga mensahe na kung saan mag-ikot ko, ko nga, Lord, meron kayo may gihatag mo kung maibok ang kunikaro. Kaya abin mo, ang pag-deal sa Diyos, di lang kay sa inyo lang, kundi abin mo ninyo na pastor. Mag-correct sa me. Baka ko na parang inyo na perfecto ko. Pero salamat sa Ginoo tungkol sa grasya, lalo nag-preach ka, because I ask God to guide me, to give me wisdom. Gabihin, gagastahin ko, nang ayaw ko guidance sa Ginoo, natulog ko, almost alam ko na. Ako hindi pa ngayon, ako di-present sa Diyos, Lord, this is the message Ginoo. Unsa may gusto nimo tabangin ko umapuhon. Nga masabda na mo, unsa yun ang role na to sa sakristahanon. Kung naatay mga contention nga namin ni karon dinanan, wala lang na. Kinahanglan mo lang isubmit everything to the Lord. Ayaw ng itaw ng pride mo mag-take over mo kamunay. Because pride before distraction. Nasabtan ninyo? Distraction yun ang pride at pagdulungan sa pride. Muna mga ganito mga members of church, I hope nasabtan ninyo mga rin. I know dagang tulungan. Pero I never ko nakialam. Sa bawang mga members of church, huwag ko nakialam sa mga problema sa pagkabismahan.
Nga naman, focus ko, kaya utro ko nila kumipado ang church naman. Kaya nga naman, kung ako ko mangyalam sa upang simbahan, utro na ba po ang simbahan? May pa'y i-focus na nyo, kaya dagang pagpagpunod sa simbahan, kinahanglan, i-correct pa. Kaya nga naman, ang Diyos mo yun. Usaya mo ko, magkano ito, mga perfecto ang simbahan, pero no, dagang ko sa, dagang ko na dugan. Dagang ko tayo nila. Dagang na ako dugan, away klaro na. Pero nag-isip ako, no. Kaya nga naman, I always pray, Lord, tabangin kini. Kami mga ko sa, especially United Emmanuel, ako nag-pray, Lord, tabangin kini tao. Nagamo ang fellowship, na magkahugpong kini. Kaya naaging times nga, ang basin ba, ang heart na to, the heart is the simple of all things. Kasi ang ako, mag-kasi nalimutan mo tikin siya sa atong isip pagkagustuhan. One po na ito na. And I hope na inyo ginawag ko deeper. Ang understanding na pag-experience sa Ginoo, malipayon ka when you submit everything to the Lord. Malipayon ka ng gustuhan. Hindi perfecto na. Naaging kung kayo na-experience ng mga problema. Pero kanang mga problema nga imo na-experience, if you are humble enough, God is always with you. Makita mo ang mga lihok sa Ginoo, mga milagro mo wala mong expect na ang Diyos maghatag sa ato. I have nag-learn ang mayo, and this is the last testimony na akong i-share na. Habi mo ang church na ito na sa Summits is by faith rin namin. Ang church building namin na nahimo na gracious Ginoo, gamay naman ang church, kumaan ang ani. Pero tanan, that is by faith. Di ko ito naturay ko tawan. Kaya mismo ang tao na ginamit sa Ginoo na ako yung klaro na tanan na i-provide ani. Dili tungod ninyo, tungod ni sa Ginoo. Salamat sa Diyos, sa diha na mo pastor. Ang akong request, Lord, for how many years na nangyari na church, nag-pray ko Ginoo, matagaan mo ang building. Amin mo siyang ginatag sa Diyos, itagaan mo yung building, itagaan mo yung balay sa Ginoo. O ang lupa na nakakapad na mo, ipalit pag-ibig sa Ginoo. Hindi na panalangin. Usay ang magtanong na ito sa blessing, material mo, God. Oy, paminaw mo. Dili ng material mo actually ang panalangin na sintro. Ang panalangin, makiwag kay material, kung sunod ka sa Ginoo, that is already a blessing. Amen? Nailagang mga simbahan, yung ibang agad po kayo simbahan. Pero, nakakalimutan na mga bagay po. Kaya naman, giving ang satisfaction sa kwarta. Dagang nagkatong karon, bisa pa mo nag-isuhan ng yapon. Dagang ganyan nag-suicide karon. Kaya bawal na mo ng iman. Kailan mo ng iman, di ba? Am I right? Kailan mo ng iman? Si iman, nagbibigay siya. Anak siya ni Iman Chensa. Ang kwarta ba hinungdan para malipayon ka? No. Kwarta, naa. Anak, milyonaryo. Yang papa, dato. Yang mama, dato sa. Pero salamat kayo sa Ginoo. Kaya isang pobre ka, isang buwag kayo kwarta, masalamat si Jesus na ito, malipayon ka. Alam mo si Kuya King, he's a Christian. Bukod kayo sa kumali, bukod kayo sa preach. Naibig, nga kanin ka, naitabuhin ko yung Spartan sa yung Christian journey. And I pray for him. Ako kanin sa Ginsatan. Ako na sa kailangan ko. Pray for him. Kaya naman, inganan ko ang mga gustuhan mo. Mag-inapuanay ka sa mga igsuon, sa pagtuo, bili na ito himuon, at ibigay ayaw ko sa kanil naman. Kung salamat sa opportunity na napag-preach ko nila karoon. I am not a perfect pastor. I am also a sinner just like you. Kung pasalamat ko sa Ginoo tungkol kay ang Ginoo wala akong bisaligan. Wag ko nagsalit ng tao. For how many times, ang akong father, ako na sa istorya ng isang dito. Gamay kaya ang mga mga pero nahimong milagro ang dalan tungkol kaya ako pagsalit. Kami na mga members of church may trust everything to the Lord. Salamat kayo sa inyo. Ano ka? Lord, sa iyo ako dito. Kung sa iyo mga manahunag, kasi limayo. Kabangan ko. Nailig, na-preach na ko kung sa iyo ang imo ang pag-experience. And I always ask you,
Pagabi, nag-pray na ko na. Nag-pray ko, God, mahimo na itong blessing sa kanan. Naayon ba nung hindi malipayon? Awan na ito problema nila. Pero ang ako di mangayo, Lord, na ikaw, Lord, na kung isimbro sa ito na ito, hindi ang tao. Huwag ko'y pag-i, kung di ka malipay. Ang ako, Lord, ipahayon ako na kong Diyos. And I thank God, Lord, sa tanan Ginoo na ito po sa mga kinabuhi. Bisan sa mga detalye, sa mga ginagpay, mga panalangin, ginagpay, mga panalangin, ako po kami pasalamatan. And I thank God, my family, akong pamilya na natin ngayon. Bahala ko kami, kami na lang din. Pero kung stand with me, what the Bible says, kung stand me, kung saan truth. And I thank you, Lord, for correcting us. And I thank you, Lord, for the blessings. In Christ Jesus, I pray. Everybody say amen.